beloved, Boss Mike Cervera. Dito muna tayo. Pasok! Is the Philippine Charity Suite. Si Tulpo yung mukha parang hindi na gumagalaw. Ano? O, tignan yung itsura. Parang natutulog lang. Di ba? Okay, pasok. Stakes investigation. Just last February, they already submitted to you the list of Lotto winners, right? From July 2023 to January 2024. So, Senator, after that hearing, what has changed with the PCSO? Are there stricter systems in place to already determine that the winners are real? Very good question. Pero bago niyan, Anong very good question? Sige. Karen, I'll tell you kung bakit nagkaroon ng investigation sa PCSO. It all started nung magpalabas sila sa kanilang website at ginawa tayong parang mga tanga, parang mga king na Ikaw lang naman ang nagmumukhang tanga dyan eh. Sige, tuloy. kung saan meron isang alleged winner na tumatanggap ng check from the PCSO na nakasombrero, naka-shades, naka-face mask, totally edited pati yung hubis. Yeah. Inamin naman na ng PCSO na inedit nila. Ano pang gusto mo? Paulit-ulit? Inamin na o ano pa? Edited photo. Edited. So hindi natin alam kung talaga yun ay winner o hindi. Now, since the hearing, ano yung mga nangyari na? Right now, Si Tulpo paulit-ulit sinagot na nga yan eh. Sinagot na. we're still waiting for the DICT to submit a complete report because I requested from the Department of Information and Communication Technology na i-assess at titingnan yung credibility ng PCSO system. And they haven't come back to me yet. However, kahapon Uy! Ang kilala ko yun ah! Sige, tuloy. Parang kilala ko nakausap ko yun. itong si Yusek Jeffrey IND. Sabi niya, by tomorrow, Friday, isasabit nila yung partial report. At Parang kilala ko rin yun ah! Jeffrey D. doon sa partial report na yon, meron silang tatlong serious concerns or main concerns. Sabi ko, ano yon? Isasabit na lang daw tomorrow. Once that is submitted to me, agad-agad magpapatawag ako ng hearing. Sa yun, ang nakikita kong problema, number one, yung sa tinatawag na root access. Ano yung root access? Yun ang privilege control. Para master key yan eh. Na yung sino may hawak noon, pwedeng pumasok, lumabas sa computer system, pwede siya mag-delete, pwede siya mag-add, pwede siyang mag-manipulate yung laman doon. Binibigyan niya ng mali siya eh. Oo, binibigyan niya. Si Tulpo naman eh. Yung PCSO nga eh, ang laki-laki ng inambag sa kabal ng bayan eh. Alam niyo yun? Ang laki ng inambag eh. Ito paano pa? Kung nandadaya yan di sana hindi na nag-ambag yan. Pambihira ka talaga Tulpo eh. Nasaan na yun? Ito QMIAA, the Subic Bay Metropolitan Authority with actual remittance of 3.07 billion pesos, headed by Chairman and Administrator Eduardo Jose L. Alinio. Thank you, SBMA. The Philippine Charity Sweepstakes Office with actual remittance of 2.68 billion pesos, headed by General Manager Melquiades A. Robles. tumanggap nga ng parangal eh. Naloko na. Bakit? Boss Mike tumanggap. Kasi nga, eto daw. Ayan Yan ba yung nangungurakot? Lakihan mo. Ayan kabilang ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa hanay ng mga government-owned, pag-aari ng gobyerno, na pinarangalan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kaugnay ng malaking kontribusyon nito sa kaban ng bayan. Naloko na. Diba? Ano pinagdadaldal pa ni malaki yata ang malaki yata galit ni Tulpo, no? Pasok. System na yon. Now, Nag-iisang tao yun? dalawang tao. Ito ngayon, nakakatawa. Ang may hawak lang ng root access ay si GM at yung kanyang alipores. Ibig sabihin yung kanyang kanang kamay. So pwede silang magsabuatan, right? Kaya so sabi ko, But it's an independent auditing firm like SGV. I think that's how I would do it. Somebody not connected to the PCSO at all.
Well, okay lang connected sa PCSO, Karen. Ay, pero ang That's gusto ko hard. sana, Kayong dalawa, hindi pa kayo magkasundo. may check and balance. Sabi ko, bukod kay GM, alisin na yung kanyang alipores, ilalagay si chairman. Kasi it's an open secret. Itong dalawa, they don't see eye to eye. So at least may check and balance doon. Yun ang gusto ko mangyari. Na sabi naman ni Robles, wala kasi sa kontrata yan sa service provider. Nakalagay kung sino lang ang pwedeng magkaroon ng root access. Sabi ko hindi. Oy, tama naman. Kung wala siya kontrata, edi sasayawin mo yung ano. Sasawayin mo yung ano, kontrata. Di ba? O edi sana gumawa kayo, baguhin niyo yung kontrata. Di ba? Kung kinakailangan gumawa ng batas, baguhin nyo. Buuin yung kontrata na yan, ilagay doon si chairman o kung sino man next sa susunod na administration, kung sino man maglagay ng chairman at ng GM. Hindi yung isang tao lang at kanyang alipores o kanyang kasabwat ang ilalagay magkakaroon ng root access. Oo. At I mean, between us, kung ngayon, they don't see eye to eye. But money is usually, I mean, the temptation, right? The temptation with money is one thing that binds people together too. So I don't know, does that work if they're both from PCSO instead of like having an independent firm as the second one? yeah, Where the that- independent firm has a lot to lose in Yeah, terms that's of the reason. reputation. Thank you, Karen. That's the reason ni-request ko sa DICT na para gumawa ng total assessment sa Yeah. vulnerability ng PCSO. Yan na, humingi daw. Sa DICT. Yung mga taga DICT, bigyan nyo na si Tulpo ng hinihingi niya. Kasi nagmumukha na raw siyang tanga. Dahil wala na ngang maipakitang pambanat si si Tulpo. Naloko na. Computer system at ginagawa na ngayon ng DICT dan, and then they will make recommendation daw. Kaya sa susunod na hearing, papatawag ko DICT, papatawag ko Commission on Audit, papatawag ko lahat ng stakeholders para pag-usapan yung problema ngayon dyan sa Alam mo, Tulpo, kung ako sa iyo, nakikipagtulungan ka na lang sa PCS at maganda naman yung ginagawa. Kasi para sa akin, mga kababayan, kung may ginagawang anomalya ang PCSO, ang tagal-tagal na ng PCSO, ha? Makipagtulungan ka na lang kaysa ganyan ang ginagawa mo. Sayang ang oras. Naloko na. Bakit hindi nyo pagtuunan, gawan ng batas, yung mga yung mga naloloko dyan sa mga online na gaming, online sugal, online casino, yung mga ganyan, pati mga bata naglalaro Di ba? Naloko na. Di ba? Oo nga, Boss Mike. Ako nga, nanonood lang sa Caracross. Damay ako Talaga? Di ba? Ba't hindi yun ang tutukan ninyo? Magtulungan kayo. Ang problema kasi dito sa gobyerno natin, sa mga politiko natin, pasikatan ng pasikatan. Di ba? I'm still waiting. Hopefully tomorrow, bibigyan na talaga sa akin yung result ng ginawang investigation ng DICT sa computer system ng PCSO. Because at the end of the day, the truth is, we never really know who won, right? I mean, yun yung totoo. What was the biggest? Siyempre! Ito naman si Karen, mahina rin ulo. Oo. Gusto nyo Ano gusto nyo? Ilathala nyo yung pagmumuka ng mga ng mga nananalo? Was it 2.4 billion ba? What was the biggest winner? Okay. Ito yung Karen. Mamaya natin pag-usapan the biggest winner. Yeah. Dadagdag. Na sabi ko dapat ipagbawal na. I think this was Christmas last year. Yeah. Yeah. Ang ginawa ng PCSO, lahat ng mga prices sa loto, dinagdagan nila kalahating bilyon. Wow. 500 million. Dinagdagan nila. Nung dagdagan nila ng 500 million each lotto game, lo and behold, Narinig nyo yung sinasabi niya? Dinagdagan. Ayaw mo ba nun? Na dinagdagan yung panalo ng mga nananalo? Sasampalin kita ng Ngot! Kaysa naman kurakutin yan, Sasampalin kita ng burat. di ibigay mo na lang sa mga mananayang nanalo. Bira talaga to si tinibilid. Mm-mm. Of course, marami mga tao sabi, pwede possible kasi tinaasan yung premyo kaya tumaas yung pagtaya. Pero meron din mga nagsasabi, teka muna, dapat hindi tinataasan yan. Dapat pabayaan lang na tumaas yung premyo dahil sa mga taya.
O di gumawa ka ng batas para naku, kaya nga senador ka. Gumawa ka ng batas, ganito dapat, ganyan, ganito, ganon. Kung may sinusunod na panuntunan ng PCSO, alam ka naman na i-break nila yung panuntunan na yun para lang sa'yo, para maging masaya ka. Diba? Oo, tama. Oo. Venue dyan, nandiyan pera mo niya, pera ng PCSO, savings na yan. Dapat ibigay nyo lang sa charity, sa kawang-gawa. Kasi yun naman talaga ang purpose ng PCSO, charity. Oo. Bakit nagcha-charity naman? Anong problema mo doon? Ayaw mo ba yun na kanilang marketing strategy na para mas lalong dumami ang mananaya at maraming maipasok na kita? Si Tulfo, mahina rin ito. Sasampalin kita ng burat. Mahina. Pero Pasok. nag-ipon, ibabalik mo pa ulit. Ibabalik mo sa pot, and then yung pot na yun, may nanalo. And you don't know the winner. That's the problem there. Now, ito pa. Meron dyan sa Binondo, 3 outlet. Tumaya ng 30 million each. So, total of 90 million. Tinamaan. Serious. Kita nyo ha? Tumaya. Hindi ba mas maganda nga na yun naman ang kailangan ng PCSO? Maraming mananaya, tumaya ka ng marami, pakyawin mo lahat. Bakit? Boss, ang pinamimigay lang na premyo ng PCSO ay 55%. Kung tayaan nila yung lahat ng numero, kikita pa rin ang PCSO. Sasampalin kita ng burat. Ano bang gusto niyo, Tulfo? Nagets nyo, mga boss? Mas maganda na maraming tumaya. Ano naman, pera naman nila yon. Kung tumaya sila ng halos lahat ng numero, di ba? Lahat ng numero, tayaan nila, di, mas okay yon, goods yun. Sasampalin kita ng burat. Boplox. Yes, tinamaan The niya. outlet. Yung outlet ang tumaya. Yung may-ari. Tumaya sa outlet na yon. Hindi yung may-ari. Oo. Tumaya sa outlet na yon. And we don't know who that person is. It could be the owner, it could be anybody. Pero 3 outlet, isa lang may-ari at bawat outlet may tumaya ng 90 million. At tinamaan yung pot. Kaya nga, yan kasama sa investigasyon namin next time, papatawag yung AMLAC. Dapat ma-AMLAC yun. Yung tumaya na yun. Oo. Kasi iaamlak kung meron naman pera sa tingin mo walang taong ganun may pera. Pumunta ka sa casino, tumaya ka nga lang ng 1 milyon. Nandun ang AMLAC, naka-monitor at i-report. Oo. Ito, 90 million, hindi man lang napunta sa radar ng AMLAC. Why? At saka isa pa, yung loto, dapat yung para sa mga mahirap. Exactly. Hoy! Ikaw nga tumaya Ano? Ibig sabihin mahirap ka? Oh, hindi. Sa totoo lang, tumataya po ako ng loto. Kita mo? Totoo yan. In fact, nanalo na ako 5 numbers. Many, many years ago. Alam pa niya to. Tumaya ko yung 8 combinations. Yung 8 numbers na tayaan mo. At that time, malaki na yung pot. Magkano? Nanalo ako ng parang 500,000 something. Nanalo ka! Naloko na. Ewan ko dito. Individual bettor. Exactly. Yun, the individual bettor, not, let's say, the owner of the lotto. But go on, yeah. Ito para mga investor na to You invest by the millions para may babalik sa iyo by the hundreds of millions. So ginagawang negosyo. Hindi. Ang purpose naman ng loto para sa mga maliliit na kababayan natin. Kita mo, gagamitin na naman. Alam nyo, ito style ni Tulfo Gagamitin niya yung mga maliliit nating mga kababayan Kukuha ng simpatsya sa mga maliliit nating kababayan Ipokrito! Napaka-ipokrito ni Tulfo. Karoon sila ng outlet na para they look for something na makapagtaya. Hindi na. Ang nangyari ngayon, ang mga nanalo, sinasabi ng mga netizens, yung mga gustong panalunin ng mga taga-PCSO, yung marami mga pera dahil tataya nila halos lahat ng numero using their money at nananalo. So meron pa bang nananalo ng mga mahirap? Marami nagsasabi na wala. Maybe true, maybe not. That's Hindi ka pala sigurado Naloko na. why we are having this hearing to investigate that. Okay, my last question quickly because we don't have enough time. But we can discuss the PCSO issue after your next hearing. What about online lotto? I know that was a part of your investigation too. They opened online lotto. Correct. Yan nga yung isa sa mga inimbestigahan namin. Yan yung isang reason bakit I requested from the DICT
to check and to assess itong online lotto, hindi lang sa online lotto, pati itong regular lotto na may mga outlet, yung vulnerability na kung ito ba'y pwede ma-hack, na kung ito ba'y pwede manipula. Like I said, by tomorrow, maglalabas yung DICT ng result ng investigation. And after na makuha ko yung result na yan, yung, na ibibigay sa akin, then we will have a hearing maybe in a couple of weeks from now. Paano ngayon kapag ka hindi papabor sa'yo yung ilalabas na investigasyon ng DICT, Tulpo? Naloko na. Ano kaya gagawin niya? 'Di ba? Okay. I'm curious, is it possible to like home visit the winners privately, like confidentially, just to check if one, they were real people, they were real winners? You know, I mean, I don't know, did they do that abroad? Sa US, Karen, Like pinapayag. there's an audit somehow, let's say so and so won. Talagang privately, confidentially pupuntahan mo sa bahay, totoong tao siya, may ganon? Bakit? Bakit, Karen? Naloko na. Ba't kailangan punta sa bahay? Sa US, you don't have to do that. Pinapublicize pa o national cinema winner. Sa atin, wala naman tayong batas na pinagbabawal yan. However, yung PCSO nag-decide na wag natin gawin yan kasi for the security of the winner, which I agree naman. Agree ka pala dun eh. Naloko na. Tama naman. Okay. Pero kung pag-uusapan natin yung transparency, dapat ipakita yung mukha ng mga nanalo para malaman. Narinig nyo yun? Naloko na. Dapat daw ipakita yung mukha ng nanalo. Tulpo. Si Tulpo, mga kababayan, kung inyong babalikan sa ginawa niya doon sa sundalo, na nilagay niya sa alanganin yung buhay ng sundalo. Ayun. Dahil pinahiya niya. 'Di ba? Pinahiya niya yung sundalo. Ngayon naman, gusto niya mapahamak yung mga tumataya sa loto. Naloko na. Alam niya ba na delikado na malaman ng mga, Diyos ko po. The winner, which I agree naman. In a way. Pero kung pag-uusapan natin in the name of transparency, dapat ipakita yung mukha ng mga nanalo para malaman natin na talagang totoong tao yung nanalo at hindi gawa-gawa lamang na hindi ka Alak ka ba? Grabe! Anong klase pag-iisip mo? Tulpo, ipapakita mo yung mga nananalo? Papakita mo, eto yung nanalo, si Poncio Pilato. Si Judas, si Barrabas. Si Pedro, si Juan. Si Aling Maring, si Aling si Aling Racket, si Aling Aichang nanalo, ganon. Di yung mga nakakakilala sa kanya, hindi na tinigilan yan. Naloko na. Baka si Tulpo nilalagay sa sa alanganing sitwasyon yung mga mananalo sa loto, mga kababayan. Tulad tingnan nyo, eto nga, nilagay niya sa alanganin ng buhay. Ayun, namatay. Hindi naman natin siya sinisisi rito, Si Private First Class Raymond Canlog. Ayan. Panoorin nyo to, Panoorin nyo to! Naloko na. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa taon ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Kita nyo mga pinaggagawa niya. Naloko na. Sige, tira. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil Tingnan nyo kung paano niya insultuhin. Habang nasa, nasa duty at parang nasa critical na kalagayan, yung sundalo, binuli-buli. Naloko na. duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro, sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong, mama. Ano nga? O dili kaya, nakatalokbong ka, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa. Ano pati nanay, dinamay pa. Tapos siya kapag dinamay, yung pamilya niya, galit na galit siya. Naloko Di ba? Pero siya, idadamay niyo, dinadamay yung nanay. Pero pag siya, dinamay niyo yung pamilya niya, nako, kaso ka. Naloko na. Di ba? Kaso ka. Ako lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo.
Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Oh, kita mo, nakikiusap na sa'yo, Sir Rafi. Ang galang-galang pa, Sir Rafi. Pwede mamaya na lang, sasagutin ko naman po yan mamaya. Oh. Naloko na. Sige, paliwanag mo mamaya pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Kritika. Critical nga, hindi mo maintindihan. Naloko. Pwede mamaya na lang. Nako, kritikal yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, O tatakbo. gago ka. Naloko na. Imbis na bitawan mo lang, ininsulto mo pa, oh. Naloko na. Pa, sige, salamat sir. Colonel Ako, oh, tapos ano? Sagala, magandang hapon po sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita Oo. tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa Yes, kanya? Rafi. Kahapon, no? Noong July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Oh. Barangay Pendipen, dato sa Libo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result Ano nangyari? sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. O, okay lang, okay lang. Naloko na. Putik na yan. Alam mo, Tulpo, sa dami mong pera, mas mabibilib kami kung ang ginawa mo. Pinuntahan mo yung pamilya, humingi ka ng paumanin, ng tawad kung kinakailangan, di ba? O, kahit papano, magbigay ka ng tulong. Eto po yung tulong ko. Ganito, ganyan. Total naman, ay matulungin ho ako. Ganon, di ba? Pero wala namang ginawang ganon si Tulpo. Wala. Naloko na. Anyways, mga boss, yun lang, itong si Tulpo, masyadong na-ipokrituhan ako. Oo. Pero mo ilalagay mo sa kapahamakan na naman itong mga nananalo sa loto. Tama na yung isang sundalo na nalagay sa na nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa ating bayan at ininsulto mo. Niyurakan mo yung pagkatao, tama na yun. Naloko Tama na na. yun. Ilalagay mo na naman sa alanganin yung taong bayan na mananalo sa loto. Abay, sobra na yan. Baka maubos ng mga Pilipino niyan. Naloko Gusto na. yata magkanda matay-matay mga Pilipino. Ano? Di ba? Naloko na. Di ba? Oh, anyway, mga boss, humaba na pala yung ating oras. Ano? Nalibang ako. Naloko na. Oo. Muli, papaalam mo na ako at magpapahinga. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Severa